Hello, hello mga ka-char! Tara, samahan niyo po ako at tayo na naman po ay magluluto ng isang panibagong dish na lalong magugustuhan nating lahat. Sa mga nag-crave ng ganito kayami at napakasarap na delicacies kagaya nito, mukha siyang simple at napakadaling gawin at lalong sasarap kapag may kasama po itong chocolate dippings. Alam ko na i-excite na rin kayo para malaman kung paano po ginawa ang ganitong kasarap na delicacies. Kaya ayan, samahan nyo na po ako. Simulan na po natin. Sa isang mangkok, i-combine na po natin ito ang ating butter, refined sugar, yung ating salt, then ang ating water. Simmer lang natin ito hanggang sa mag-melt itong ating butter. Ayan, pag kumukulo na yung ating mixture, kaya na naman po natin itong ating vanilla at yung ating flour. I-mix lamang natin ito hanggang sa mag-well combine na po ang lahat ng ating ingredients. Kaya lang natin ito para mag-combine po ang ating lahat ng ingredients. Tuloy lang po itong haluin hanggang wala na po tayong makikita ditong flour. Make sure na naka-mix po talaga ang lahat para hindi po magkakaroon ng buong harina ang ating gagawing churros. 3 mixture nga po pala yung ginawa ko. Kaya ganito po siya karami. Ayan. Tuloy na natin itong haluin hanggang sa magiging set na po talaga ang lahat. Haluin hanggang sa maging ganito na po ang kanyang consistency. Yan, wala ka na po makikita flour. Ibig sabihin, nag-mix na po lahat ang ating ingredients. And then, palamigin lamang po ito ng saglit para hindi po maluto yung ating ilalagay na itlog. Pag ito'y lumamig na, handahan na natin ditong ilalagay isa-isa yung ating itlog. Isa-isa lang po natin itong ilalagay para hindi po ito mahirap haluin. Yan, para mabilis din po natin ito siyang halo dito sa ating mixture. At na naman tayo dito ulit ng panibago pa. At tuloy na haluin. Sa una, ganun talaga parang ayaw pa makisama nitong ating mixture. Pero patuloy lang po tayo dito sa paghalo. Makukuha din natin yun. Kaya natin yung matso natin itlog dahil 3 mixture po yung ating gagawin dito. Yan. Same, patuloy lang natin itong haluin hanggang sa mag-well combine na po silang lahat. Yan, pag ganyan na po yung kanyang consistency, ayan, ililipat na natin ito sa ating piping bag. Na natin ito sa ating piping bag. Maglagay lang po tayo dito ng enough na portion para hindi po tayo mahirapan dito sa pag-squeeze sa kanya. Make sure din po na wala po tayong makikitang butas dyan sa loob para hindi po siya magkakaroon ng hangin.
Make sure po talaga na yan yung kanyang tsura. Ganito ang ginagawa kong technique para hindi po ako mahirapan sa pagprito nitong ating churros. Nagpapay po ako dito sa ating parchment paper para tuloy-tuloy po ang ating pagprito sa kanya. Comment nyo nga sa baba kung anong style din po yung ginagawa nyo sa paggawa nitong ating churros. Comment nyo din sa baba kung taga saang lugar ka para malaman ko kung hanggang saan naabot ang video na ito. Patuloy lamang gawin hanggang sa maubos na lahat ng ating ginawang mixture. Diba sa ganitong paraan mas mapadali ang ating trabaho at pwede pa tayong mamasyal pagkatapos nito. Magpainit na mantika sa kawali at simulan na ang mabangong pagprito. Ito naman natin ito sa ating oil. Kung nanonood ka pa rin hanggang sa ngayon, it's a sign na nag-enjoy ka. Kaya share mo na rin sa mga friends and family mo para maraming makakakita at makakagawa sa ganitong panibagong idea na nakita mo. Subscribe mo na rin ang channel ko ha. Huwag kalimutan i-like, comment and share para mas maraming makakapanood sa atin. O diba? Bagay na bagay pang merienda o pang negosyo. Antayin na natin itong mag-golden brown bago ito hangupin sa ating oil. Ayan, pag ganito na po ang kanyang itsura, nag-golden brown na po siya. Ayan, hahangupin na po muna natin ito sa ating oil. Gawin lamang natin ito hanggang sa maubos natin ang lahat ng ating mixture na maiprito. Tuloy naman po natin yan sa low medium heat para hindi po mabilis masunog yung ating pagprito. Hintayin na lang natin siya mag-golden brown bago naman natin ito hangungin sa ating oil. Same process lang ang gagawin natin hanggang sa maubos natin iprito ang lahat ng ating ginawang mixture. Yan, pag golden brown pag ang kanyang itsura, hahangungin na po natin ito sa ating oil. Habang pinapalamigan natin ito sa pagkakaprito, gawin naman na natin itong ating cinnamon mixture. Ayan, mag-mix lang po tayo dito ng 1 cup na white sugar and then yung ating cinnamon powder. Ayan, maghaluin lang po natin ito. Mix lang po natin ito para mag-combine yung ating cinnamon saka yung ating sugar. Hanggang sa maging ganito na po yung kanya sugar. Long cinnamon at sugar. Then, paghalo-haluin para makombine po ang lahat ng ating cinnamon sa ating piniritong churros. Kailangan nakapat-dry po siya para lalo pong kakapit ang ating cinnamon mixture. O diba, bagay na bagay pang baon, pwede rin pang negosyo. May pa heart pa dyan. Char! Pwede nyo i-freezer ha, para pag kailangan, prito na lang kayo. And then, mas lalong sasarap ito kung meron po itong dippings. For dippings, ito, mag-melt na po tayo dito ng butter. Yan, pag melted na po yung ating butter, mag-add na po tayo dito ng cocoa powder. Then, i-mix well lang po natin siya para mag-combine.
Pag nakikita nyo medyo dry ang inyong mixture, pwede din po kayo dito mag-add ng additional butter. Tansyahin nyo lang ang pag-add ng butter para hindi po ito masubrahan. Ayan, nag-combine na po yung ating kukwa at yung ating butter. Next naman, i-add po natin itong ating condensed milk. Ayan, gumamit po ako dito ng isang can ng condensed milk para maging balance po ang kanyang lasa, hindi po ito magiging masyadong matamis. Ayan, i-mix natin ulit ito. Para mag-combine silang lahat. Lutuin lamang ito sa mahinang apoy lamang para iwasan po natin ang pagkasunog nitong ating kokwa. Yan, pag medyo sobrang lapot po niya, pwede po kayo dito mag-add ng konting butter pa para hindi siya too much na dry. Ayan, pag ganyan na po yung kanyang itsura, ganyan na yung kanyang consistency. Ayan, turn off na po natin ito sa ating heat at aside na po na natin ito. How crispy from the outside and soft from the inside. See that, guys? Looks so yummy. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking channel and hit the notification bell para updated po kayo sa mga panibago nating upload ng mga videos. Try nyo na rin na recipe na ito and see you on my next video. Bye bye!